Kaya pala ngayon ka na lalabas para magtrabaho at kumita na. Ako naman, nagtatrabaho rin. Kaya, maging tapat tayo sa isa't isa. Bawat isa para sa sarili. Ngumiti ng mapanguyam si Miguel. May sarili na akong pera ngayon. Mamuhay tayo ng maayos. Kahit mag-asawa tayo, gastusin ng bawat isa ang kanyang kinikita ayon sa sariling kagustuhan. Ang bills, hatiin nating dalawa. At ang mga magulang, alagaan ng bawat isa mula sa sariling bulsa. Ang mga regalo at tulong sa mamagulang mula rin sa sariling bulsa ng bawat isa. Si Miguel, na hindi nalalaman na ang kanyang suweldo ay wala pang isang katlongitang kanyang asawa, ay buong pagmamalaking inihayag ang kanyang kalayaan habang nakatayo sa tabing ang kanyang ina. Aba, napakagaling aking anak. Tama ka, anak. Ngayong nagtatrabaho na ang iyong asawa, siyempre dapat siyang huminto na sa pag-aasa sa iyo. Ikahayag mo nga ang aking allowance ng double. Wikang biyanang si Tita Nena ng may kasiyahan, walang tutol. Habang tinitignan ang mapagmataas na biyanan at ang kanyang asawa, hindi mapigilan ni Ana ang mapait na tawa. Sineseryoso nila ang kanilang maling paniniwala tungkol sa kung sino talaga ang nagtataglaya na pinansyal na pundasyon ng pamilyang ito. Sige, kung iyon ang gusto ninyo, mangyayari iyon, ganap na paghihiwalay ngang budget. Ang mapagmataas na pamilya, nalubog sa ilusyon at kayabangan, ay hindi pa nakakaalam kung gaano kabilis mauubos ang kanilang daloy ng pera at kung gaano kahiya-hiya ang kanilang pagbagsak. Nagsimula ang kwento. 3 buwan matapos manganak, inilabas ni Ana ang isang makapal na folder ng mga dokumento sa lamesa sa sala habang nakahanda para sa pagbabalik sa trabaho. Ang sanggol, katatakam pa lang ngang gatas na formula, ay matamis na natutulog sa kanyang duyan. Bigla, may narinig siyang pag-ikot ng susi sa pintuan at walang paunang abiso, pumasok sa sala ang kanyang biyanang si Tita Nena. Tita Nena, hindi man lang po kayo tumawag. Anong nangyari? Tumayo si Ana upang batiin siya. Hindi sumagot si Tita Nena. Tinanaw lang niya ngang mabilis ang sala at bumaksak sa sofa. Bakit ko pa kailangang tumawag para makapasok sa bahay ngang sarili kong anak? Nasaan si Miguel? Sa banyo po. Dumaan ang tingin ni Tita Nena sa mga papel sa lamesa at ang nasulok ng kanyang labi ay unti-unting umaangat. Ay naku, maraming papel sa mesa. Aalis ka na ba para magtrabaho? Opo, susunod na buwan na ako magbabalik. Napakagaling, iyon nga ang hinihintay ko. Tiklop-tiklop na naktayo si Tita Nena at tumango ng may pag-apruba. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng banyo at lumabas si Miguel. Ay, nanay, nagulat ako. Kailan ka pa dumating? Kanina lang at agad na narinig ang magandang balita mula sa iyong asawa. Halika, upo ka dito. Umupo si Miguel sa tabi ni Ana at si Tita Nena, parang hinihintay iyon, ay nagsimulang magsalita. Naparito ako ngayon para sa isang napakahalagang bagay, kaya pakinggan ninyo akong dalawa. Anong nangyari? Tanong ni Miguel. Ngunit ang tingin ni Tita Nena ay nakatuon kay Ana. Ana, magtatrabaho ka na at makakakuha ng suweldo bawat buwan. Ganun ba? O naman po. Kaya, ngayong may pera ka na sa sarili, paano ka pa kukuha no pera kay Miguel para sa mga gastos? Maari mo nang gayong buhayin ang giyong sarili. Natihil si Ana sa pagkabukat-bukat ng mga dokumento. Tita Nena, anong sinasabi ninyo? Paano na walang pera para sa mga gastos? Kinuwenta ko na ang lahat. Ang aking mahal na anak ay napakasipag sa trabaho, pero sa kanyang sweldo kukunin mo pang kaunti, tapos ako naman ay kukuha sa kanya wala na talagang natitirang kahit kaunti para sa kanya. Hindi ako makatagal na makita ang aking anak na nagpapahirapan. Sinimulan ni Tita Nena na tiklupin ang nga daliri, kaya pakinggan mo ako ng mabuti. Simula sa susunod na buwan, wala ka nang matatanggap mula sa sweldo ni Miguel, at ang matitipid ay mapupunta sa pagtaas ng aking allowance. Ibig sabihin, gusto ninyo akong huminto sa paggastos sa bahay at ibigay na lang ang pera sa inyo. Tumpa.
Nahihiya ako sa harap nga aking mga kaibigan. Napakalien ibinibigay ninyo. Doblehin mo. Dahan-dahang huminga si Ana. Tita Nena, alam ba ninyo kung magkano ang natatanggap ko mula kay Miguel para sa mga pangangailangan ng pamilya? Anong pakialam ko kung magkano? Ang problema ay kumuha ka pa rin ng pera ng iyong asawa. Maliit lamang na bahaging sweldo ni Miguel ang napupunta sa aming joint account. Kung ibabawas pa ang halaga ng diapers at baby formula. Hoy, tahimik, ingay ka. Pinigilan ni Tita Nena si Ana sa isang kumpas ng kamay. Sige na, tama na. Kapag nagsasalita ang matatanda, huwag kang mag-abala sa mahihirap na salita. Sa madaling sabi, nagtatrabaho ka na ngayon. Kaya iwan mo na ang perang aking anak sa kanya. Gastusin niya ito kung paano niya gusto. Naintindihan mo? Tumingin si Ana kay Miguel. Iniwasan nito ang kanyang tingjin, pinipigang makamay sa tuhod. Miguel, ano naman ang palagay mo? Sumasang-ayon ka ba sa nanay? Anak, huwag kang matakot. Sabihin mo bilang isang lalaki. Maging matatag. Sulsol ni Tita Nena, itinulak ang likod ng anak. Umubo si Miguel at nagsimulang magsalita. Kung tutuusin, hindi naman ganap na mali si nanay. Pagod na rin ako na mag-ingat sa bawat sentimo. Ano? Mag-ingat sa sentimo. Hayaan mo akong matapos. Ako ang ulo ng pamilya ngayon. Kailangan kong mapanatili ang aking katayuan. Kumamot si Miguel sa likod ng ulo. Kaya mamuhay tayo ng maayos. Nagtatrabaho ka, nagtatrabaho ako. Bawat isa nagagastos ng sariling pera kung paano gusto at ang mga magulang ay tinutulungan mula sa sariling bulsa at ang mga bills ay hatiin nating dalawa at ang mga magulang ay tinutulungan nating hiwalay. Seryoso ka ba? Oh, seryoso. Ang iyong mamagulang ay iyong alagaan sa iyong sariling pera at ang nanay ko ang kanyang magastos at gamot ay aking alagang ako ko mismo. Pumiksi ang mata ni Ana. Sinabi mo iyon, ikaw mismo ang nagsabi. Mula ngayon, ang aming pinagsama-samang budget ng pamilya, magagastos sa tahanan, tulong sa mga magulang lahat ay ganap na hiwalay. Kung ganon ang pagkaka-fry mo, gusto ko rin na pamahalaan ang sarili kong pera, nakibit balikat si Miguel. Not nang may kasiyahan si Tita Nena. Naku, napakagaling ng sinabi ng aking anak. Tama. Kahit sa mga mag-asawa, dapat magkahiwalay ang pera. Ito ang pinakatapat at pinakasimpleng solusyon. Ana, wala ka bang tutol? Sandaling natahimik si Ana. Dahan-dahan, pahina-pahina, sinimulan niyang kolektahin ang mga dokumento sa mesa. Naktitik si Tita Nena at si Michael sa isa't isa. Wala ka bang masasabi? Bigyan ka nga pagkakataon, sabi ni Tita Nena. Isinara ni Ana ang folder at tumango. Tita Nena, kung iyon ang gusto ninyo, mangyayari iyon. Ano? Anong sinabi mo lang? Gusto ninyong ganap na pahihiwalaing budget. Sige, ibibigay ko sa inyo iyon. Lumuwang ang mga mata ni Tita Nena. Tumingin rin si Miguel sa kanyang asawa ng may pagtataka. Hoy, seryoso ka? Hindi ka magbabago ng isip? Kasunduan? Iyon naman ang gusto ninyo ni nanay, mahinahon na sagot ni Ana. Mula ngayon ang pramo-pramo at ang sa akin at ang mga magulang ay tinutulungan ng bawat isa mula sa sariling bulsa, maliwanag. Naku, napakagaling, palakpak ni Tita Nena sa kanyang tuhod. Sa katunayan, matalino ang aking manugang agad niyang naintindihan. Dapat ganito noon pa. Parang nabunot ang isang mabigat na bato sa dibdib ko. Ha. Kaya para ipagdiwang ang ating kalayaan, ang hapunan ngayong gabi ay sa aking gastos. Anak, tumayo si Miguel. Planong isama ka nga nila nanay sa isang napaka-espesyal at mahal na lugar ngayong gabi. Naku, ang aking anak, ikaw lang talaga ang maasahan ni nanay. Nanay, kumain tayo ng wagyu steak na natutunaw sa bibig, nagbukas ng bagong marangyang restaurant sa Makati. Sabi nila, pambihira run. Napakagaling. Magpapakabusog tayo ng karne ngayong gabi. Tumayo si Tita Nena. Kinuha ang kanyang bag. Sinamahan sila ni Ana sa pintuan.
Sige na kayo. Enjoy kayong kumain. Pagkatapos ng hapunan sa nanay ko, magiinom pa kaming kape kaya baka mahuli kami. Isara mo ang pintuan at matulog ka na, sabi ni Miguel habang nagsusuot ng sapatos. Naksara ang pintuan. Unti-anting lumayo ang tunog ng kanilang mga hakbang sa koridor. Ilang segundo na tiningnan ni Ana ang nakasirang pintuan. Pagkatapos ay pumunta sa kanyang opisina. Binuksan niya ang laptop sa mesa at pinindot ang power button. Habang naglo-load ang sistema, kumuha si Ana ng notebook mula sa drawer. Puno ito ng nakasulat na mga numero ng bank account at card. Sa sandaling lumabas ang screen ng login, agad na pumasok si Ana sa website ng bangko. Pagkatapos ay load ang digital signature certificate, pinindot niya ang button na history ng transaction. Lumabas sa screen ang statement para sa nakaraang taon. Mabilis na nag-scroll ang mga daliri ni Ana, sinusuri ang mga detalye. Klinika ng Aesthetic Medicine sa BGC Alada T1000, Golf Club sa Tagaytay 11-15,000, Boutique sa Greenbelt A120,000. Lahat na ito ay binayaran gamit ang pamilyang card na nasa panggalan ni Ana. Pinindot niya ang Export to Excel. Habang nakda-download ang file, binuksan niya ang website na ikalawang bangko ang kanilang joint account kung saan pumupunta ang sweldo ni Miguel. Nang makita ang balanse, lumabi ng pahiwatig ng katatawanan si Ana. Ang sweldo ni Miguel ay 80,000 lamang. Kalahati lang nito ang inililipat sa joint account at ang natitira ay nawawala bilang personal na gastos niya. Samantala, ang sweldo ni Ana ay higit sa 900,000. Ang renta ng condominium, nga utility bills, pagkain, nga gamit para sa sanggol, allowance ng biyenan, golf ni Miguel, lahat ng gastos ng pamilya ay kinukuha sa account ni Ana. Pumunta si Ana sa website na kumpanyang nag-issue nga credit card. Binuksan niya ang seksyon ng pamamahala na family cards at pinili ang 4 na card na ginagamit ni Miguel at ni Tita Nena. Lumabas sa screen ang isang button at walang pag-aatubili itong pinindot ni Ana. Natanggap ang iyong kahilingan para sa pagkawala, pagnanakaw ng card. Pagkatapos, binuksan niya ang listahan ng mga auto-payment na nakakonekta sa joint account, renta, tubig, kuryente, internet. Isa-isa, pinindot ni Ana ang I-off sa tabi ng bawat item. Sa wakas, binuksan ni Ana ang kanyang pangunahing account. Kinalkulahin niya ang kinakailangang halaga para sa pagpapalaki ng bata at mga pangunahing pangangailangan at inilipat niya ito sa isang bagong ligtas na account. Pagkatapos ng lahat ng operasyon, kinuha ni Ana ang kanyang smartphone. Sa context, hinanap niya ang numero ni Kuya Carlo at tinawagan ito. Personal na financial manager Carlo. Nakikinig. Carlo, paumanhin sa huli na tawag. May oras ka bang magsalita? Siyempre lagi. May kailangan ka bang urgent? Sabihin mo lang, huwag kang mahiyang magsalita. Pwede bang bukas ng maga ay suriin mo at gumawang statement kam lahat ng loans at utang na nakarehistro sa pangalan ng aking asawang si Miguel, ng personal lang. May maikling katahimikan. Bigla kang nangangailangan ng impormasyon tungkol sa mautang ng iyong asawa. Ayos ba kayo ng pamilya? Malapit na akong magiwalay sa aking asawa at mag-file ng Division of Property. Gusto kong kolektahin ang lahat ng ebidensya para hindi mawala kahit isang sentimo ng aking pera. Naintindihan ko. Bukas, sa sandaling makarating ako sa trabaho, susuriin ko ang buong credit history ng iyong asawa, kokolektahin ko ang lahat ng data ng utang at ipapadala sa iyo ng maayos. Huwag kang mag-alala, nagtitiwala ako sa iyo. Hinihintay ko ang mga dokumento bukas. Salamat. Pagkatapos ng usapan, binuksan ni Ana ang kanyang corporate email. Sumulat siyang liham sa HR manager na humihiling na baguhin ang petsang kanyang pagbabalik sa trabaho, planong bumalik sa susunod na buwan, ngunit dahil sa personal na pangyayari, nais niyang bumalik na sa darating na Biyernes. Pagkatapos pindutin ang send, tumayo si Ana. Lumapit siya sa duyan ng sanggol sa sala. Sa dulo ng kanyang daliri,
Malambot niyang hinawakan ang pisngingang matamis na natutulok na sanggol. Sa parehong oras, sa isa sa mga pinakamahal na steakhouse sa Makati, nakaupo si Michelle at si Tita Nena ng magkabilaan. Nanay, uutusin ko ang pinakamahal na Wagyu set, kaya magpapakabusok tayo ngayong gabi. Ngayong nakuha na ang aking anak ang kanyang pitaka, si nanay ay magpapasaya ngayong gabi. Kinuha ni Miguel ang card mula sa kanyang wallet at inilagay sa mesa. Ito ang family card sa pangalan ni Ana. Naku, sa wakas ay matitikman ko na ang pinakamasarap na karne na babayaran ng aking anak. Naku, napakaalaga ng aking Miguel. Naman, nanay. Ang anak ay kumikita para gastusin sa mga ganitong bagay. Huwag mag-isip tungkol sa pera, kumain ka ng gusto mo. Ngumisi si Miguel at sinimulan ang pagluluto ang karne. Hindi nila nalalaman na ang card na iyon ay nakablok na. Hoy Miguel, sa linggong ito, magbihis tayo ng maayos at pumunta sa golf club. Ano sa palagay mo? May napansin ka bang magandang lugar? Nagbukas ng isang kahangahangang lugar sa Cavite. Sabi nila, ang mga taong may mataas na katayuan lamang ang pinapasok ron, VIP courts. Kailangan nating makita ron. Inilayo ni Miguel ang kanyang tasa ng kape at nakibit balikat. Sige, gusto ko rin. May prana ako ngayon kaya-kaya ko. Wow, saan ka pa kumita? Noong nakaraang buwan ay takot ka pa sa asawa mo. Nahawakan ko na ang pinansyal na kontrol ng pamilya. Gastusin ko na ang aking pera kung paano gusto ko. Tumingin ang kasamahan ng may pagtataka. Seryoso? Grabe. Paano mo nagawa iyon sa ganoong malakas at mayamang asawa? Ano ang lihim? Ha, nanay ko ang pumasok at tinakot ang lahat. Natakot ang asawa ko kaya hindi na siya makapagsalita ngayon. Kinuha ni Miguel ang kanyang smartphone at binuksan ang booking page ng golf club. Tingnan natin. Bibili ako ng pinakamahal na VIP court. 2 grupo ay sapat na. Magibuki ni Gana 3 para sigurado. Gusto hing nagi boss na maglaro. Bayaran ko ang lahat ni Gana 3. Alam mo na ang aking antas. Handa ka? Pinindot ng daliri ni Miguel ang ebook. Sa parehong oras, si Tita Nena ay nakatayo sa harap ng isang aesthetic clinic sa Bonifacio Global City. Itinulak niya ang salamin na pintuan at lumapit sa kanya ang receptionist. Magandang umaga po. Meron po kayong appointment? Wala. Pero ngayon kailangan kong pinakamahusay na treatment agad para i-refresh ang mukha ko. May partikular ba kayong kahilingan? Pinakmasdan ni Tita Nena ang price list sa dingding. Tingnan natin, ayan na ang buong anti-aging package. Iyong nakpapabata mula ulo hanggang paa. Iyon na lang ang gawin ninyo sa akin. Napakagaling ng inyong panlasa. Ito ang aming pinakamahal na VIP Premium program sa halagang 1,030. Sigurado po kayo. Anong malaki sa 30,000? Binigyan ako ng aking anak ng pra at sinabi na huwag magtipid, huwag mag-alala tungkol sa pra. Gawin niyo ang pinakamataas na kalidad. Medyo nagulat ang receptionist, ngunit agad nang umiti. O madam, ngayon ay magmumukhang 10 taon na mas bata kayo. Pakiupo po sa sala, isasama ko kayo sa VIP room. Umupo si Tita Nena sa sofang waiting area at nagtaas ng isang paa. Kinuha niya ang kanyang compact mirror at sinimulang suriin ang kanyang mukha. Naku, napakagaling na hininto ko ang pagdaloy ng pera sa manugang. Ngayon, doble na ang aking allowance. Ang natitira sa buhay ko ay mamumuhay akong tulad ng isang marangyang tao, bulong niya sa sarili. Namukadkad ang masayang ngiti sa kanyang mukha. Sa parehong oras, pumasok sa kondominium ni Ana ang isang maayos na bihisang babae. Magandang araw. Ako si Ate Linda, Elite Nanny. Mula ngayon, alagaan ko ang inyong magandang sanggol. Magandang araw, pumasok kayo, dumating kayo sa tamang oras, hinihintay ko kayo. Sinama ni Ana si Ate Linda sa sala. Sa mesa ay nakalatag ang iskeduyul ng araw para sa sanggol. Narito ang detalyadong programa ngaming araw. Oras ngang kainan, hapon na idlip, malaro, isinulat ko ang lahat. Pakisunod ito. Naku, napaka-detalyado, huwag kayong mag-alala, matagal na akong nagtatrabaho,
Maari kayong makapag-focus sa inyong mga gawain ng may kapayapaan ng isip. Kapag natulog ang sanggol, magpadala agad ng mensahe sa akin. Kapag tumanggi siyang kumain o napansin ninyo ang anumang hindi pangkaraniwan, huwag mag-aalangan, tumawag agad sa akin. Siyempre, opo. Aalagaan ko siya tulad ng sarili kong apo, ng may pagmamahal at atensyon. Huwag kayong mag-alala at magtrabaho ng may katahimikan. Kinuha ni Ate Linda ang schedule. Lumapit si Ana sa duyan at inaayos ang kumot ng natutulog na sanggol. Oh, pinagkakatiwalaan ko sa inyo ang aming anak. Malaki ang pag-asa ko sa inyo. Bumalik si Ana sa opisina at binuksan ang laptop. Una, pumunta siya sa website ng kumpanyang nagbibigay ng maserbisyo sa pagupa, water filter, air purifier, internet. Lahat ay nakarehistro sa pangalan ni Miguel. Nag-file si Ana na kahilingan para baguhin ang address ng billing at payment account sa personal na account ni Miguel. Hiwalay na budget. Bawat isa nagbabayad para sa kanilang sarili. Sabi mo, sige, tingnan natin kung paano mo mapamamahalaan ang mabils na iyon sa iyong kaawa-awang suweldo, bulong ni Ana. 10:00 ng umaga, sinimulan ni Ana ang video conference program. Isa-isa, lumabas ang mga mukhang nanggakasamahan sa screen. Ana, ang tagal na nating hindi nagkita. Nang marinig namin na babalik ka, sumigaw ang buong team, mabuhay, ganun na kami napalaki. Masaya akong makita kayong lahat ulit. Hindi na ako babalik sa susunod na buwan, kundi sa darating na Biyernes, kaya ihanda na kayo. Mula ngayon, sisimulan ko ng ayusin ang manaipong trabaho. O Ana, ang tagal ka naming hinintay. Habang wala ka, ganap na natigil ang aming pangunahing proyekto. Parang walang sigla ang aming team. Ikaw ay parang tagapagligtas para sa amin. Tumango si Ana. Tama na ang usapan. Pablo, ilabas ang project plan. Sisimulan nating mag-meeting. Nang ipinakitang kasamahan ang screen, lumabas ang project plan. Mabilis na dumaan ang mga mata ni Ana sa dokumento. Sandali. Ikatlong pahina, ikalawang linya. Ang data. Oh, Ana, may problema roon. Saan ninyo kinuha ang mga numerong iyon? Agad na makikita na mali ang maito. Nagmamadali kami kaya kinuha namin ang data ngang ika-4 na quarter ngang nakaraang taon. Nagbibiro ba kayo? Nagbabago ang matrend araw-araw. At magtitiwala kayo sa patay na datos ngayong nakaraang taon para sa negosyo ngayong taon, ganap na nagbago ang merkado at tinatawag ninyo itong plano. Naguluhan ang kasamahan, paumanhin, Ana, paano namin ayusin ang seksyong ito? Lahat ay kailangang gawin muli mula sa simula. Ang bahaging ito ay muling kakalkuahin ko ngayong gabi gamit ang bagong datos. Habang panahon, hawakan ang iba pang mga seksyon. Mag-concentrate kayo. O naintindihan. Ana, pagkatapos ng meeting, binuksan ni Ana ang Excel file. Ito ang family budget statement na inihanda niya nung nakaraang gabi. Nagsimulang kalkulahin ni Ana ang halagang kailangang bayaran ni Miguel bawat buwan, kalahating renta, gastos sa pagkain, utility bills, bayad sa pagupang makagamitan. Nagtatanggal ng papel ang printer, isa-isa. Inilakip ni Ana ang mga dokumento sa isang sobra at tinawagan ang courier. Manong, kailangang ihatid ito sa opisina ng aking asawang si Miguel ngayon agad. Huwag ibigay sa iba, personal na ibigay sa kanya. Naintindihan ninyo? O ma'am, hindi kayo mag-aalala. Personal na ihahatid ko. Kinuha na courier ang sobra at umalis. 12:00 ng hapon na ihatid ang sobre sa mesa ni Miguel. Oy, Miguel, may courier para sa iyo. Para sa akin, kakaiba, hindi ko naman inaabangan ang kahit na ano, sino ang maaring nagpadala nito. Binuksan ni Miguel ito, sa lubay, isang malaking, tumpok ng mga bill na may detalyadong kalkulasyon. Anong ito? Natihil ang tingin ni Miguel sa kabuang halaga. Renta ng condominium 11,000, gastos sa pagkain 20,000, utility bills 7,500, kabuuan 67,500. Naulol na ba ang babay? Renta, pagkain. Baka bayaran pa ako ang hangin.
Biro ba ito? Ngumisi si Miguel. Gusot-gusot ang mga papel at tumayo mula sa mesa. Pumunta siya sa shredder sa dulo ng koridor at isinaksak ang buong tumpok. Nilamon ng shredder ang papel. Nag-decide na ba siyang lumaban hanggang huli? O, sige, tingnan natin kung sino ang mananalo. Sa palagay mo ba, matatakot ako sa mga papel na iyan hinding-hindi? Tinangay ni Miguel ang kanyang makamay at bumalik sa kanyang lugar. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Miguel sa isang shopping mall malapit sa opisina. Tumigil siya sa harap ng bintana ng sports store. Magandang araw po. Naghahanap ba kayong partikular na bagay? Sa linggong ito, maglalaro akong golf sa VIP court. Ipakita sa akin ang pinakamahal at pinakaistilong damit para sa golf. Oh, dumating kayo sa tamang oras. Dito kayo pumunta. Dumating ngayon ang bagong koleksyon ng premium na imported na brand. Nahulog ang tingin ni Miguel sa damit sa manekeng. Nakatala sa tag ay 812. Oh, maganda at mahal ang hitsura nito. Pwede ko bang subukan ang aking sukat? Siyempre, maganda ang inyong figura, makakasya tulad ng modelo. Lumabas si Miguel mula sa fitting room at tumayo sa harap ng salamin. My God, mukhang profesional na golfer na kayo. Totoo na ang damit ang nagpapaganda ng tao. Gaano kayo kagandang tingnan? Haha, talaga, sulit naman talaga ang mahal na gamit. Ibalot na, bibilhin ko. Napaka-epektibo rin ng inyong pamimili. Pwede ko bang tulungan sa pagbabayad? Ang inyong card, pakiusap. Kinuha ni Miguel ang card mula sa kanyang wallet. 8:00 gabi, na may mga shopping bag sa makabilang kamay, binuksan ni Miguel ang pintuan. Hoy, andito na ako. Dumating na ang asawa. Bakit hindi mo tinatanggap? Walang naktuhon. Dumaan sa sala, tumigil siya sa tabing banyo kung saan marinig ang tunog ng tubig. Ana, galing na ako sa trabaho, hindi mo marinig. Pumasok ako. Bumukas ng kaunti ang pintuan ng banyo at narinig ang boses ni Ana. Naririnig ko, dinidiner ang sanggol. Huwag kang maingay. Nililigo mo pala ang bata? Sige. Bigyan mo akong kakain. Gutom. Nagutom. Na ako. Iniwan ni Miguel ang mga box sa sofa at pumunta sa kusina. Binuksan ang slow cooker, walang laman. Hoy, bakit walang laman ang slow cooker? Nasaan ang aking hapunan? Hindi ko alam. Kailangan ko pa bang magluto para sa iyo? Ano? Nagtatrabaho ang asawa buong araw, kumikita at hindi man lang makapagluto. Iyan na ang buong sagot ni Ana. Binuksan ni Miguel ang refrigerator ngunit ilang walang laman na container lamang ang naroon. Grabe na ito, kahit pagkain ay wala na. Magutos na lang ako sa sarili kong pera. Kinuha ni Miguel ang kanyang smartphone at binuksan ang delivery app. Pagkatapos umorder ng manok, bumaksak sa sofa. Kinuha ang remote at pinagana ang sports channel. Lumabas si Ana mula sa banyo, dinala ang sanggol sa silid. Pagkatapos patulugin ito, pumunta siya sa opisina, click ang kandado. Anong ito? Walang pahinga kahit araw o gabi. Hindi nagluto, naglok sa kwarto at nagtatrabaho na naman. Walang naktuhon sa makasalita ni Miguel. Nang dumating ang manok, nag-isang kinain ito ni Miguel sa sala. Sa TV ay may football match. Gago, paano hindi nakaskore sa ganong posisyon? Nakakairita, bulong ni Miguel. Binubuksan ang isang lata ng beer. 11:00 gabi, habang nakaupo si Ana sa laptop sa opisina, tumunog ang kanyang telepono. Carlo, gabing na. Wala kang anuman, Ana. Nakolekta ko na ang lahat ng datos ng pautang ng iyong asawa tulad ng iyong hiling. Kakatapos ko lang magpadala sa iyong email. Pwede mo nang tingnan. Napakabilis ngang iyong trabaho. Salamat, Carlo. Titignan ko na ngayon. Binuksan ni Ana ang email. Sa naka-attach na file ay isang summary ng mga credit ng Miguel sa iba't ibang lending companies. Personal loan, layon 150,000. Credit card debt, 150,000. Mga numerong hindi alam ni Ana. I-download niya ang file at sinisabi sa folder para sa abogado. Isinara ang laptop, lumabas si Ana sa opisina. Sa sofa sa sala,
natutulog si Miguel sa ilalim ng nakaindak na TV. Sa sahig ay isang basurahan ng beer can. Sa mesa ay nakapatong ang kahon ng magutong manok. Tahimik na dumaan si Ana papunta sa silid tulugan. 2:00 ngang umaga, gumising si Miguel. Natapos na ang mga programa sa TV at nakita sa screen ang test pattern. Are, ang sakit ngang likot. Hindi man lang naligo, natulog lang sa sofa. Umunat si Miguel at tumayo. Nahulog ang kanyang tingin sa magabak sa tabingang sofa. Oo, ang aking branded na damit para sa golf baka nagupit. Kinuha ni Miguel ang bagong damit mula sa bag at inilatala ito sa higaan. Habang sinusuri ito, masayang ngumiti. Ha, anong ganda ng hitsura. Sa linggong ito, kapag lumabas ako nang nakabihis nito, mababalif ang lahat sa inggit. Hahaha. Iniwan ni Miguel ang damit sa higaan, sumampa sa ilalim ng kumot at isinara ang kanyang mamata. Ilang sandali, puno ng kanyang hilik ang silid. Sa elite na golf club sa Cavite, lumabas si Miguel at ang kanyang makasamahan mula sa clubhouse. Napakagandang laro ngayon. Miguel, ang lakas ng iyong swing. Boss ay humaplos sa kanyang balikat. Marami kang pinahandaan, ano? Ha, maswerte lang, mahinang sagot ni Miguel. Lumapit ang grupo sa cashier. Bayaran ko ngayon. Kinuha ni Miguel ang card mula sa kanyang wallet at ibinigay sa staff. Oh, isang sandali. Inilagay ng staff ang card sa terminal. Pip-pip. Kumukurap ang pulang indicator at lumabas ang error message sa screen. Paumanhin, hindi lumagpas ang card na ito. Anong nakasulat? Nakablock ang kardo na yulat na ito bilang nawala. Naging bato ang mukha ni Miguel. Hindi pwede iyan. Subukan ulit. Muling pinagusad ng staff ang card, ngunit pareho pa rin ang resulta. Mayroon po ba kayong ibang card? Nagsagap si Miguel sa kanyang wallet, kinuha ang ibang card at ibinigay ito. Nandito. Oh, pip pip pip. Muli ay narinig ang error signal. Nakablock din ito. Ano? Lumaki ang boses ni Miguel. Ang matao sa likuran ay nagsimulang magbulong-bulungan. Pakisubukan ang ibang terminal, baka sira ang inyong makina. Sir, maayos ang aming makina. Pero ako naman nagalinlangan si Miguel, hindi makahanda ng salita. Lumabas si boss. Sige, babayaran ko. Miguel, walang problema. Ibabalik mo sa akin. Boss, hindi kailangan. Iniabot ng boss ang kanyang card. Tumigil si Miguel, inibaba ang ulo at lumayo mula sa cashier. Naramdaman niya ang natusuking tingin ng makasamahan. Mabilis na pumunta si Miguel sa parking lot at sumakay sa kotse. Anong kahihinatnan ito? Kinuha ni Miguel ang kanyang telepono at tinawagan si Ana. Isang tunog at tinanggal na ang tawag. Hoy, bakit hindi sumasagot? Tumawag siya ulit. Pareho ang resulta. Tinawagan niya ang numero niya ng 10 beses, ngunit isang resulta lamang. Ano ito? Hinampas ni Miguel ang steering wheel ng malakas. Sa parehong oras, sa aesthetic clinic sa BGC, nakatayo si Tita Nena sa harap ng reception counter. 100,000 po ang kabuuan, ang inyong card, pakiusap. Eto, ibinigay ni Tita Nena ang card. Pinagusad ng receptionist ang card sa terminal. Pip-pip. Kumikislap ang error. O paumanhin, tinanggihan ang card na ito. Anong nakasulat? Nakablock ang card. Lumuwang ang mga mata ni Tita Nena. Anong katangatangan ito? Subukan ulit. Pareho pa rin ang resulta. Mayroon po ba kayong ibang card? Sandali. Huminawa si Tita Nena sa kanyang bag at kinuha ang ibang card, ngunit nakablock din ito. Hindi rin gumagana ito. Talagang ganito, lumaki ang boses ni Tita Nena. Lahat ng kliyente sa waiting area ay lumingon. Baka may sira sa inyong sistema. Sira ang inyong makina. Madam, maayos ang aming makina. Kailangan ninyong makipag-ugnayan sa inyong bangko. Sige ba? Palagi akong naparito bilang tapat na kliyente. Anong kahihinatnan ito? Hinampas ni Tita Nena ang kanyang palat sa counter. Nang malakas, lumapit ang manager. Madam, mangyaring kalmahan ang inyong sarili. Paano ninyo babayaran ang treatment? Paano? Hindi gumagana ang card. Paano babayaran?
wala ba kayong dalang cash? Sino ang may dalang elemba 30,000 na cash? Sumigaw si Tita Nena. Naguluhan ang manager na tumingin sa kanya. Kung gayon ay may problema tayo, natanggap na ninyo ang serbisyo. Namula ang mukha ni Tita Nena. Naramdaman ang manakamasit sa kanya, pinababa ang boses niya. Sandali, tatawag muna ako sa anak ko. Kinuha ni Tita Nena ang telepono at tinawagan si Miguel. Hello Miguel, Nay ito. Ako rin nakablock din ang aking card. Ano ba ang nangyayari? Ano? Ikafrin? Nandito ako sa klinik at hindi ako makabayad. Hawak ang ulo sa loob ng kotse. Sinabi ni Miguel, Nanay, manatili ka ron. Mag-isip ako ng paraan. Gaano kahiya? Binaba ni Tita Nena ang linya. Lumapit ang manager. Madam, ano ngayon ang gagawin natin? Kinagat ni Tita Nena ang kanyang labi. Kinuha niya ang branded na bag mula sa kanyang shoulder bag, ngunit ilang libo lang ang cash rune. Kung gayon, lumulma ang boses ni Tita Nena. Ang bag na ito iwan ko ito bilang pangako. At dadalhin ko ang pera pagkatapos. Ano ito? Tunay na brand, nagkakaalaga ng 11,000. Kami ay hindi pawn shop. Pakiusap, palagi akong naparito bilang tapat na kliyente. Inibaba ni Tita Nena ang kanyang ulo. Huminga ang manager ng malalim, kinuha ang isang form. Kung gayon, magsulat ng promissory note at ang bag ay ilalagay namin sa pag-ingat namin. Kailangan ninyong bumalik sa loop ng 1 linggo. Siya. Naksign si Tita Nena nang may nanginginig na kamay. Lumabas mula sa klinik, agad na tinawagan ni Tita Nena si Miguel. Miguel, tinawagan mo ba si Ana? Hindi sumasagot. Ang telepono ay hindi na maabot. Parang nakablock na ang aking numero. Anong kahihinatnan ito? Pumunta ka agad sa bahay. Papunta na ako. Ibinaba ni Miguel ang tawag at binuksan ang mobile banking. Sinuri ang balanse sa kanyang salary card. Balanse, 3,200. Nanginig ang kamay ni Miguel. Anong ito? Bumaba ng 500,000 kamakailan. Sinuri ang history ng mga debit, nakita niyang nadeduk mula sa kanyang account ang renta ng condominium, tubig, kuryente, internet, at sa ibabaw nito ang mga interest mula sa mga lending company. Lahat iyon ay nadeduk sa aking account. Pinindot ni Miguel ng malakas ang gas pedal. Ang kotse ay pumasok sa parking ng condominium. Umakyat sa elevator, tumayo si Miguel sa harap ng pinto. Gayang dati, natip niya ang PIN code. Beep 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 beep. Hindi bumukas ang pintuan. Natype niya ulit ang PIN code, ngunit pareho pa rin ang resulta. Oy, Ana, bumugbog si Miguel sa pintuan. Buksan. Bakit mo binago ang kode? Lumabas ka. Walang narinig na ingay mula sa loob. Hoy, hinipan ni Miguel ng malakas ang pintuan. Boom, boom, buksan ngayon. Sa pagkakataong iyon, nahulog ang kanyang tingin sa isang maleta na nakatayo sa tabi ng pintuan. Binuksan ito ni Miguel at nakita ang kanyang magamit, walang ingat na ipinasok sa loob. Anong ito? Namutla ang mukha ni Miguel. Anong ginagawa ito? Buksan mo. Muli ay bumuhbok si Michael sa pintuan, sinisipa ito. Kumalatangin kay sa buong hallway. Sa loob ng condominium, nakaupo si Ana sa sofa at tinitingnan ang monitor ng intercom. Sa screen, sinisipa ni Miguel ang pintuan at sumisiga. Inalis ni Ana ang mikropono at simpleng nanonood lang, walang nagbago sa kanyang mukha. Buksan mo ngayon. Hoy Ana, nagsalita ng pause si Miguel. Lumipas ang kalahating oras. Nang hina si Miguel at naupo sa labas ng pintuan, mabigat ang hininga, paos ang boses, pula at namamagang nga kamay, sumandik siya sa dingding at tumingin sa kisame. Natiyak ni Ana ang kondisyon ni Miguel sa monitor, tumayo. Pumunta siya sa opisina at inilatag sa mesa ang dalawang makapal na folder ng mga dokumento. Sa isa ay mga bank statement at detalyeng gastos sa card. Sa isa pa ay impormasyon tungkol sa mga credit at credit history ni Miguel. Mayos na inayos ni Ana ang mga dokumento at inilagay ang ballpen sa tabi, sa labas ng bintana, nagsimulang lumubok ang araw. Sa hallway, 2 tao ang nakatayo. Si Miguel, na nagbuong gabi sa labas ng pintuan,
na may maitim na kulop sa ilalim ng mamata. Sa tabi niya ay si Tita Nena na nagmadaling pumunta sa balita. Naulol na ang babae, pinalayas ang asawa sa bahay. Hinampas ni Tita Nena ang kanyang makamaw ang pintuan ng malakas. Hoy, buksan mo, narito ang biyenan mo. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Miguel. Mensahe mula kay Ana. Anong sinasabi? Sabi niya, kapag naingay pa tayo, tatawag siyang pulis. Natihil ang kamay ni Tita Nena. Ano? Pulis? Nanay, sandali muna. Hinawakan ni Miguel ang ina. Ngumangali si Tita Nena, matamlay na tinitignan ang pintuan. Ilang sandali, bumukas ang pintuan. Nakatayo si Ana sa doorway, tinitignan sila, pumasok. Na parang hinihintay ito, itinulak ni Tita Nena si Ana at pumasok sa loob. Anong pinagagawa mo? Sigaw niya, nakatayo sa gitnang sala at itinuro si Ana. Pinabayaan mo ang asawa na matulog sa labas. Binlock mo ang card ng biyenan mo. Tao ka pa ba? Pumasok si Miguel kasunod. Hoy, ay unblock mo agad ang mga card, akin at ni Nane. Walang pagtugon, lumapit si Ana sa mesa sa sala. Sa mesa ay nakalatag ang dalawang makapal na folder. Ano ka? Tahimik ka. Magsalita. Lumapit si Miguel. Kinuha ni Ana ang unang folder. Umupo kayo. Ano? Umupo kayo. Mababa ang gunit, matatag ang boses ni Ana. Natigil si Miguel. Pagkatapos ay bumagsak sa sofa. Nag-alinlangan na umupo si Tita Nena sa tabi niya. Binuksan ni Ana ang folder at inilatag sa mesa. Alam ba ninyo kung ano ito? Ano? Ang aming pinagsama-samang budget ng pamilya mula sa kasal hanggang ngayon. Mabilis na tinanap ni Miguel ang mga dokumento, punong mga numero at graph. Tingnan dito, itinuro ni Ana ang daliri sa isang graph. Alam ba ninyong magkano ang gastos sa pagpapanatili na kondominium na ito bawat buwan? Saan ko malalaman? Ang 70,000, renta utilities, pagkain, magamit para sa sanggol at iba pang gastos. Binaling ni Ana ang pahina. Magkano ang iyong suweldo? Walang nagsalita. Ang suweldo ni Miguel ay 20,000. Dunay 10,000 lamang ang napupunta sa joint account. Tama ba? Nanatiling tahimik si Miguel. Sa ag 10,000, mababayaran ba ang lahing 70,000 na gastos? Ano sa palagay mo? Sino ang nagbabayad NG natitirang agla 60,000? Ibinato ni Ana ng malakas ang mga dokumento sa mesa. Lahat ay kinukuha sa aking account, bawat buwan. Sumagawit si Tita Nena. Hoy, sa pamilya walang sarili mong pera at aking pera. Lahat ay iisa. Tita Nena, tumingin si Ana direkta sa kanyang mata. Tingnan ninyo rin. Binuksan ni Ana ang ikalawang folder. Doon ay mga bank statement na may mga linyang may kulay na marker. Alam ba ninyo kung ano ito? Ano? Bayad para sa inyong treatment sa klinik, 530,000 nung nakaraang buwan. At sa buwang bago nito, narito rin ang pagbabayad para sa inyong membership sa golf club, 530,000 bawat buwan. Napalipat-lipat ang mamata ni Tita Nena sa mga linya. Lahat na ito ay binayaran gamit ang aking card at kinuha sa aking account. Binaling ni Ana ang pahina at ito ay para kay Miguel. Lumingon si Miguel, mangga bisita sa golf club. Damit para sa golf, inumin, company events, kabuwang higit sa 15,000 bawat buwan. Lahat mula sa aking card. Iyon ay kailangan para sa trabaho. Kailangan ba sa suweldong 20,000 ang magastos ngang 15,000 rang para sa libangan tapos mula pa sa aking card? Kinagat ni Miguel ang kanyang labi. Ikaw mismo ang nagsabi. Habang kinukuha ang madokumento, sinabi ni Ana, bawat isa kumikita para sa sarili, nagagastos para sa sarili, at ang mga magulang ay tinutulungan mula sa sariling bulsa. Sinunod ko lang ang iyong salita. Inihinto ko ang kakaibang pagpopondo. Humaplos si Tita Nena ng palat sa mesa. Hoy, hindi ba pwedeng ganayang walang abiso ay block ang makart? Kailangan mong magbabala. Babala. Inibaling ni Ana ang ulo.
Binabala ba ninyo ako nang bigla kayong pumunta at hiniling na huwag akong bigyan ng pera para sa mga gastos sa bahay at doblehin ang inyong allowance? Kumonsulta ba kayo sa akin? Natahimik si Tita Nena. Kinuha ni Ana ang isa pang dokumento mula sa subfolder. At ito, tingnan ninyo, nakchis ang mukhe ni Miguel. Ito ay statement ng iyong mga credit mula sa mga lending companies. Saan mo? Personal loan na di 150,000, credit card debt na di 50,000. Nabanggit mo ba ito sa akin kahit minsan? Inibaba ulo ni Miguel. Simula bukas, magbabayad ka mismo nga utang na ayon. Hiwalay ang budget sabi mo. Tumayo ng bigla si Tita Nena. Sandali, Miguel, anong ibig sabihin nito? Mayroon kang utang? Nanay. Hoy, 550,000 at credit card na 5,000. Malapit nang maabot ang 5,000 ang iyong utang. Nanay, hindi ko napigilan. Namutla ang mukha ni Tita Nena. Ang sweldo mo ay 50,000. Paano mo babayaran ang 50,000 sa ganoong sweldo? Nanay, sigaw ni Miguel. Ngumangali ng matamis si Tita Nena sa anak. At nangako ka sa akin na doblehin ang allowance sa perang sino. Kinuha ni Tita Nena ang nga dokumento mula sa mesa at ano ang gagawin mo sa mga papel na ito, sinubukan niyang punitin ito. Punitin ninyo, mahinahon na sinabi ni Ana, magakopya iyon. Natigil ang kamay ni Tita Nena. Ang ma-orihinal ay nasa aking abogado na. Abogado? Naganda na ako para sa lahat NG posibilidad. Ibinato ni Tita Nena ang mga dokumento sa mesa. Hoy, hindi pwedeng ganito dahil sa pera sa pamilya. Kailangan na makonsesyon, magkaunawaan. Makonsesyon. Inihilik ni Ana ang kanyang ulo sa isang gilid. Kinuha niya ang isa pang dokumento mula sa drawer. Ito ay ako certificate para sa condominium na ito. Anong sinasabi? Hindi nakasagot si Tita Nena. Sa aking pangalan, binili ko ito ng cash bago pa ang kasal. Hindi namuhunan si Miguel ng kahit isang sentimo rito, zero ang kanyang kontribusyon. Nagdas ng ulo si Miguel. Hoy, pero mag-asawa tayo. Ito ay jointly acquired property. Ang ari-arian na binili bago ang kasal ay personal na ari-arian, hindi ito ang iyong ari-arian. Nawalan ng salita si Miguel. Tumayo si Ana. Bukas bago mag-alas 8 ng umaga, kolektahin mo ang iyong magamit at umalis. Kapag pagkatapos ng alas 8 ay hindi ka pa umalis, riresolbahin natin ito sa hukuman. Hoy, wala na akong sasabihin sa iyo. Kinuha ni Ana ang mga dokumento. Lumingon si Tita Nena kay Miguel. Kasalanan mo lahat ito, bakit hindi mo sinabi na may utang ka dahil lagi kang humihingi ng pera? Bakit mo ako sinisisi? Ikaw ang pumasok sa gitna ni Ana at kaya napunta tayo sa ganito. Masamang anak, pinalo ni Tita Nena si Miguel sa pisngi. Plag, kumalat ang tunong sampal sa sala. Ganyan ang pakikitungo mo sa ina mo. Masakit, sigaw ni Miguel, hinawakan ang kanyang pisngi. Kayo nga nagsimula, hiwalay na budget, doblehin ang allowance. Naisip ko nang kumikita ka ng malaki. Puno ngang sigaw ang sala, yakap sa mga folder. Dumaan si Ana sa silid tulugan. Binuksan ang pintuan, pumasok, at click ang kandado. Mula sa sala ay patuloy na narinig ang sigaw ni Miguel at ni Tita Nena. Lumabas si Ana mula sa silid tulugan, nakasuot siyang formal na suit na may portfolio sa balikat. Sa sofa sa sala, nakaupo si Miguel na may nakapalukob na mga kamay. Sa tabi niya, natutulog si Tita Nena na inibaba ang kanyang ulo. Hindi na kolekta ang mga gamit ni Miguel. Hindi ka alis. Tanong ni Ana. Hindi alis. Itinaas ni Miguel ang kanyang baba at sumagot, bahay ko rin ito, mag-asawa tayo. Hindi naktuhon si Ana. Lumapit siya kay Ate Linda at kinuha sa kanyang makabisik ang natutulog na sanggol. Ngayon, sundin ang lahat ng nasa schedule, pakiusap. Huwag kayong mag-alala. Malambot na hinalikan ni Ana ang sanggol sa noo. Ibinigay niya ito pabalik kay Ate Linda at naktungo sa labasan. Hoy, saan ka pupunta? Sigaw ni Miguel. Walang lumingon si Ana habang binubuksan ang pintuan. Sa trabaho.
Naksara ang pintuan, ngumisi si Miguel. E ano, sa huli, wala siyang magagawa, pumunta sa trabaho. Nagmulat si Tita Nena. Siya ay umalis na. Oh, sinabi niyang papunta sa trabaho at umalis. Mabuti. Kailangan lang nating manatiling matatag. Umunat si Tita Nena at tumayo. Gutom na ako. Anong nasa ref? Bigla na namang bumukas ang pinto en condominium. Anong ito? Naputo lang magasalita ni Miguel. Sa pintuan ay nakatayo hindi si Ana. Dalawang lalaki sa formal na suite na may mga portfolio ang pumasok sa sala. Kadyo ay sino? Tanong ni Miguel. Abogado Ati, Victor Reyes. Legal firm na katarungan at karapatan. Sinabi ngang isa, iniabot ang business card. At ako si Carlo, personal financial consultant ni Ana, ipinakilala en Neiza, Tumango. Lumuwang ang magamata ni Miguel. Abogado, para saan? Kinakatawan ko si Ana. Ati. Reyes ay nagbukas ng portfolio. Miguel, mangyaring maupo kayo. Bakit ko maupo? Sabihin muna ninyo kung tungkol sa ano ito. Mas mabuting maupo kayo. Mahinahon ngunit matatag ang boses ni Ati, Reyes. Nagalinlangan si Miguel at bumaksak sa sofa. Inilagay nga, abogado sa mesa ang isang tumpok ng mga dokumento. Pag-usapan natin muna ang inyong mautang. Utang? Narinig ko na ang lahat kahapon mula kay Ana. Ang narinig ninyo kahapon ay bahagi lamang. Nagarang dokumento si At. Reyes. Loan sa lending company na ala 150,000, credit card debt na ala 50,000. Alam ninyo ito, tama? Oh, pero hindi pa ito lahat. Naktis ang mukha ni Miguel. Kinuha na abogado ang isa pang dokumento. Alam ninyo kung ano ito? Tumingin si Miguel sa papel. Namutla ang kanyang mukha. Ito ay promissory note. Kayo, Miguel, ay nanghiram na pera mina Ana at pinirmahan ninyo ito. Kinuha ni Tita Nena ang dokumento. Anong ito? Nambal 500,000. Nanay, hoy. Anong ibig sabihin nito? Nanghiram kang 5,000 kay Ana? Inibaba en ulo ni Miguel. Nag-invest ako sa stocks at cryptocurrency. Ano? Pumintusan ang boses ni Tita Nena. Stocks, cryptocurrency, iyan ang ginagawa mo. Sa simula ay mabuti ang lahat, ngunit pagkatapos ay lahat ay bumaksak at nawala ang 5,000. Hindi naktuhon si Miguel. Nagbayad si Ana noon ng utang ninyo. Kapalit kinuha niya ang promissory note na ito mula sa inyo. Ngunit ang promissory note ay may clause tungkol sa pagkawalang palugit na panahon. Ano? Sa madaling sabi, sa ilalim ng ilang kondisyon, obligado kayong ibalik agad ang buong halaga. Nangginig ang mga kamay ni Miguel. Anong mga kondisyon? Pandaraya sa ekonomiya o paglabag sa tiwalang asawa. Ang katotohanan na ginagamit ninyo, Miguel, nang walang pahintulot ang card na nasa pangalan ni Ana at inilihim ang inyong mautang ay nagtatago sa kondisyong ito. Itinuro NG, abogado, ang dokumento. Kaya hilingin ni Ana na ibalik ninyo agad, Miguel, ang utang na 45,000, iban pantunia. Tumayo si Miguel, ibalik agad ang 5,000. Saan ko kukuhain ang ganoong pera? Kaya nag-file din kami ng kaso para sa attachment order. Attachment sa aking mga ari-arian at sweldo. Lumuhod ang magatuhod ni Miguel, bumaksak sa sofa. Bumaksak si Tita Nena sa kanyang matuhod sa sahig. Namampanamanan kasama ang mga credit na Nanay, balu ka. May aldilay 100,000 kang utang tapos nangga ko kang doblehin ang aking allowance. Dahil lagi kang humihingi ng pera. Bakit mo ako sinisisi? Ikaw ang nagamble. Ito ay hindi pagsusugal, ito ay investment. Anong investment kung nalugi ka na 50,000? Kinuha ni Miguel ang isang walang laman na bote na alak at itinulak ito sa dingding. Crash! Dumating ang tunog ng nabasag na salamin. Tama na, sinabi ko na, sigaw ni Miguel, hawa ang ulo. Bumaksak si Tita Nena sa sahig,
bakit ganito ang aming kapalaran, bakit nangyari ito? Sa maliit na silid, nagparatangan sila at nagluha. Ilang araw pagkatapos, sa labas ng pintuan ng guest room ay nakahiga ang sulat. Kinuha ni Miguel ang sobre, registered mail mula sa korte. Binuksan ni Miguel ito. Sa loob ay isang makapal na tumpok nga dokumento petition para sa annulment kasal. Nanginig ang makamay ni Miguel. Pinagsuray-suray niya ang mga dokumento mga kahilingan para sa child support, kalkulasyon naga child support, desisyon naga korte para sa pagbabayad naga utang. Sumampa sa saig si Miguel. Paano ito? Gustong guluhin ni Miguel ang mga dokumento, ngunit tumigil. Nalaman niya na walang saysay iyon. Inilatag ang mga papel sa sahig, tinaakpan ng kamay ang mukha, nanginig ang kanyang mga balikat. Nakaupo si Ana at si Miguel nang maharap sa isa't isa, isang mesa lamang ang naghihiwalay sa kanila. Habang pinag-aralan ang mga dokumento, nagsimulang magsalita ang hukom. Miguel, nabasa ko ang iyong kahilingan para sa dibisyon ng ari-arian. Hinihiling mong makuha ang kalahati ng condominium. Tama. Ito ay jointly acquired property. Nanginig ang boses ni Miguel. Inilagay na hukom ang dokumento. Ang condominium na ito ay personal na ari-arian ni Ana dahil binili niya ito bago ang kasal gamit ang sarili niyang pera. Ngunit nanirahan rin ako roon sa panahon ng kasal. Ang tagal ng inyong kasal ay 1.5 taon kasama ang panahon ng maternity leave. Sa panahong iyon, kayo, Miguel, ay nakapag-ambag ba sa ari-arian na ito? Pagbabayad ng mortgage, gastos sa renovasyon, pagbabayad ng utility bills. Nakapagbayad ba kayong kahit isa sa mga ito? Nanatiling tahimik si Miguel. Ayon sa mga dokumento, lahat ng gastos ay tinibay ni Ana. Ang inyong kontribusyon ay 0. Isinara na hukom ang folda. Sa makatuwid, ang inyong kahilingan para sa dibisyon ng ari-arian ay tinanggihan. Nahulog ang mga balikat ni Miguel. Susunod na, ang child support at compensation. Kinuha ang hukom ang ibang mga dokumento. Hinihiling ni Ana ang kompensasyon at ang mga batayan para dito ay malinaw. Hindi autorisadong paggamit ng card ng asawa, pagtatago nga utang pandaraya sa ekonomiya. Lahat ng ito ay batayan para sa pagtukoy ng sala. May sasabihin din ako. Bigla na niyang inblock ang card at pinaalis sa bahay. Biniblok niya ang kanyang sariling card at hiniling na umalis ka sa kanyang sariling kondominium. Wala roong illegal. Kinagat ni Miguel ang kanyang labi. Ang kompensasyon ay makukuha ng buo at ang child support ay babayaran mo bawat buwan hanggang sa magiging adulto ang bata. Kinuhangang hukom ang ballpen. Ang halaga ay kinalkula batay sa iyong antas ng kita. Wala akong trabaho ngayon. Ito ay iyong personal na sitwasyon. Hindi nito mababago ang obligasyon sa child support. Iniabot na hukom ang dokumento kay Miguel. Pumirma kayo. Nanginig ang kamay ni Miguel. Kinuha niya ang ballpen, ngunit hindi ito gumalaw. Tumingin si Ana mula sa kabilang paning ng mesa. Walang emosyon sa kanyang mukha. Dahan-dahang ginawa ni Miguel ang kanyang pangalan. Baluktot ang sulat. Ana, pumirma rin kayo. Kinuha ni Ana ang ballpen at maayos na inilagay ang kanyang pirma. Natapos na ang proseso ng annulment, sabi ng hukom. Habang kinukuha ang mga dokumento, tumayo si Ana. Kinuha ang desisyon ng korte mula sa mesa at inilagay sa kanyang bag. Maghintay, tawag ni Miguel. Ano? Patawad. Tumingin si Miguel sa kanya. Nakamali ako, nagsisisi ako. Iniyak ni Miguel. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Simulan nating muli ang lahat. Hindi naktugon si Ana. Lumingon siya at naktungo sa pintuan ng sala. Ana, sigaw ni Miguel. Hindi lumingon si Ana. Binuksan niya ang pintuan at lumabas. Sa pangunahing pintuan ng korte, nakatayo ang isang itim na sedan. Lumabas ang driver at binuksan ang pinto sa likuran. Ana, matagal ba kayong nahintay? Hindi. Inayos ni Ana na sumakay sa kotse, ngunit tumigil. Sa likurang upuan ay nakaupo si Ate Linda na may hawak na sanggol. Nanay, iniabot ng sanggol ang kanyang makamay.
Umupo si Ana sa kotse at niyakap ang bata, malambot na hinalikan sa piski. Naghintay. Oh, masayang ngumiti ang sanggol, ngumiti rin si Ana. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may kapayapaan sa kanyang mukha. Tara na. Mayos na tumigas ang kotse. Sa likuran ng bintana, lumayo ang gusali ng korte. Si Ana, na may sanggol sa kanyang kandungan, ay tumingin sa labas ng bintana. 6 na buwan pagkatapos, sa sentro ng lungsod ng Maynila, nangongolekta ang matao sa harap ng isang bagong gusali. Sa fasad ng gusali ay isang maingat na logo. Ito ay isang consulting company na pinangalanan ayon kay Ana. Bumukas ang automatikong pintuan at pumasok si Ana na nakasuot ni itim na suwet at mataas na takong. Magandang umaga, Ana. Bati NG empleyado sa lobby. Magandang umaga, ngumiti si Ana. Sa elevator, lumapit sa kanya ang gisapang empleyado. Ana, gayon ng hapon ay may pulong ng mga investor. Alam ko, handa na ba ang mga materyales? Oh, lahat ay handa na. Salamat. Bumukas ang pintuan ng elevator at pumasok si Ana. Sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay nakatayo ang luwaking sanggol. Nanay, hindi tayo pupunta sa nursery ngayon. O ngayon ay titingnan mo kung saan nagtatrabaho ang nanay. Talaga, nagningning ang matang bata. O gusto mong panurin ang nanay na nagtatrabaho? O, tumigil ang elevator sa itaas na palapag. Bumukas ang pintuan at sa harapan nila ay isang malawak na koridor. Hawak ng bata ang kamay ni Ana. Pumunta sila sa kanyang opisina. Sa likuran ng malaking panoramic window, kita ang buong sentro ng Maynila. Wow, napakataas. Tumakbo ang bata sa bintana. Ingat, sabi ni Ana, lumapit mula sa likuran. Inilagay ng bata ang kanyang kamay sa salamin at tumingin pababa. Nanay, anong iyon? Itinuro niya ang ibaba ang daliri. Sa kabilang kalsada ay may nakikitang konstruksyon. Nagtatayo silang bahay. Ah, ganoon pala. Sa eksaktong sandaling iyon, sa site ng konstruksyon, isang lalaki na nakasuot ng helmet ay nagbubuhat ng mabigat na bag ng semento sa kanyang balikat. Puno alikabok ang kanyang mukha, nagpapawis ng sagana. Si Miguel ito, inilagay niya ang bag at pinunasan ang pawis sa noo. Habang humihinga, itinaas niya ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, nahulog ang kanyang tingin sa glass fasadeng mataas na gusali sa kabilang kalsada. Nakita niya ang mataw sa bintana. Lumuwang ang mga mata ni Miguel. Siya si Ana. Sa perpektong suwet, nakatayo siyang may bata at tumitingin sa labas ng bintana. Natigil si Miguel sa kanyang lugar. Nanggina ang kanyang matuhod. Hoy, anong nakatayo karun? Galaw, sigaw foreman. Nagising si Miguel. Inibaba ang kanyang ulo. Muli niyang iwinagaywe ang bag ng semento sa kanyang balikat. Lumipat siya mula sa gusali, nawawala sa ulap ng alikabok. Sa kanyang opisina, lumayo si Ana mula sa bintana at umupo sa mesa. Sa mesa ay nakatayo ang isang family photo si Ana at ang bata, magkasamang tumatawa. Ginagalaw ni Ana ang kanyang daliri sa frame. Nanay, gutom na ako. Lumapit ang bata at kumapit sa kanyang magatuhod. Oh, kumain tayong masarap. Oh, gusto mo enije pasta? Oh, sige, kumain tayo ng pasta. Kinuha ni Ana ang kamay na bata at tumayo. Ano ang gusto mo? Pasta. Tara, kumain tayo na pasta. Hawak ng bata ang kamay ni Ana, lumabas sila sa pintuan ng opisina. Habang naglalakad sa koridor, bahagyang ngumiti si Ana. Ang maliit na kamay ng bata ay mahigpit na kumapit sa kanya. Bumukas ang pintuan ng elevator at pumasok sila. Bago nagsara ang pintuan, naglibot muli ang tingin ni Ana sa bintana. Binalutan ngang sikat ng araw ang lahat sa paligid. Ang masalitang bawat isa para sa sarili na unang binikas ng biyenan at asawa ay sa huli ay nagbukas ng bagong buhay para kay Ana. Si Ana, na tahimik na nagpapasan ng pasanin ng pagiging asawa at manugang mula sa araw na iyon ay nagbago. Hindi na siya nagtiis ni umasa pa sa iba. Tumayo siya, nakasalalay lamang sa sarili niyang lakas at kalooban.
Sa mundo ay may dalawang uring tao, ang nga nagbabalik ng katumbas ng natanggap nila at ang matumatanggap lamang at humihingi pang ang higit. Si Miguel at si Tita Nena ay ang huli at si Ana ang una. Sa huli, ang kasakiman ay humantong sa kapahamakan, ang presyong binayad para sa pagpapanggap kung sino hindi sila at pagtanggap ng pagsisikap ng iba bilang sarili nila ay malupit. Hindi hinasa ni Ana ang kanyang kutsilyo ng may galit. Simpleng pinoprotektahan niya ang kanya. At ang mga matibay na hakbang na ito, isa-isa ang nagdala sa kanya kung nasaan siya ngayon. Si Ana, hawak ang kamay ng kanyang anak at papasok sa gusaling pinangalanan sa kanya. Hindi ba ito ang pinakamagandang masayang katapusan? Kung nakinig kayo hanggang sa huli, mag-iwan ang komento na nagustuhan ko ang kwento. Salamat to, 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 salamat